Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post, ang balita ngayon. Mensahe ito ni Senator Rodante Marcoleta sa Taong Bayan. Title, Mahal ko po kayong lahat. Nagpaabot ng mensahe si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga taga-suporta sa isang social media post kung saan hinikayat niya ang publiko na ipagpatuloy ang paninindigan sa kabila ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sabi niya, kahit nagkalayo po tayo pansamantala, ipagpapatuloy pa rin po natin ang ating sama-samang pagpapahayag sa buong mundo na nawa ay makamit na natin ang matagal na nating karapatan ukol sa pamamayani ng transparency, accountability, katarungan at ang demokrasya. Idinagdag niya na ang mga prinsipyong ito ang mahalaga upang makamit ang katatagan, kapayapaan, kaayusan at kasaganaan para sa bansa at sa mamamayan. Nagpahayag din ng pag-asa ang senador na muli nilang makakasama ang isa't isa. Sabi niya, diyan lamang po kayo. Dahil sa malaon at madali ay muli tayong magkikita-kita. Sa tulong ng ating dakilang Diyos na mapagmahal at mapagmalasakit. Mahal ko po kayong lahat. Ang pahayag ay inilabas habang nananatiling usap-usapan ang kasong plunder na kinakarap ng senador at ang kanyang kasalukuyang pagkakakulong. Yan po ang ating buting senador. Ako, halos mapaiyak ako sa... Hindi ko ma-explain ang aking karamdaman kung nagagalit ba, nadidismaya, nalulungkot. Dahil kung sino pa yung matino na public servant, siya pa ang nakakulong. Hindi naman siya santo dahil lahat tayo may kasalanan. But kung sukatan lang sa tapang at malasakit, yung gusto talagang magserbisyo sa taong bayan, isa na. Ito si Senator Marcoleta, nangunguna. Mula pa nung kongresista siya, sinusubaybayan na natin. Hanggang naging senador. Pinangunahan niya ang Blue Ribbon Committee hearing. Dahil sa kanyang pangungulit na imbestigahan, malaman ang mga salarin, ito na ngayon ang napala niya. Biktima siya. Naniniwala ako sa posisyon ng Iglesia ni Cristo na nilalabanan nila ang selective justice. Dahil bakit itong si Senator Marcoleta ang kinasuhan ng plunder na klaro yung pondo na iniugnay sa kanya ay private funds, campaign donation. Comelec, ibinasura na ang kanyang kaso. Walang kasalanan na nilabag. Walang batas na nilabag si Senator Marcoleta. Ibinasura ng Comelec. Pati si Senator Escudero, sinampahan ng kaso sa Supreme Court tungkol sa pagtanggap ng 30 million na campaign funds. Ibinasura din ng Supreme Court. So, may laban po ito si Senator Marcoleta. Kaya naniniwala ako na magkikita ulit tayo. Pagsubok lang ito sa kanya. Anyway, lahat po tayo dumaraan sa pagsubok. At nakaka-inspire itong ating buting senador dahil hindi siya nawawala ng pag-asa. Dapat ganyan din tayo. Pag dumarating ang pagsubok, tignan natin ang Panginoon. Romans 8:28, yun ang palagi kong gabay. Pag dumating ng pagsubok sa buhay ko, may mga pangyayari na hindi ko inasahan. Yun na lang ang sagot. For in all things, God works for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. In all things,
masama man o mabuti, wala pong aksidente na nangyayari sa ating buhay. Lahat, the steps of a righteous man is ordered by the Lord. Wala pong aksidente. Planado lahat ng Diyos yan. At sa experience ko sa buhay, kung ano yung mga parte ng buhay ko na doon ako na testing ng todo, yun ngayon ang nakapagbigay sa akin ng na-develop yung character ko, na-develop yung relasyon ko sa Diyos nang dahil sa mga trials, mga dumating na problema sa buhay ko. And in all these trials, kumapit ako sa Panginoon. Pag may mangyaring masama, kung nandyan na yung trial, dati-dati ang tanong ko, why? Why, Lord? Why are you allowing this one? Nung ganun pang approach ko, wala akong peace of mind. Di ako, nai-stress ako. Kailang dumating ang punto na sinorender ko ang buhay ko sa Panginoon, na nagtiwala ko sa Kanya. Kaya, sa mga pagsubok sa buhay ko ngayon, ang tanong ko na is, Lord, what is your purpose? Why you allowed this trial to come? So yan ang hinahanap ko. Hindi yung why. Kasi malaking bagay kung why. Kini-question mo ang Panginoon. Kailan kung what, hahanapin mo, may purpose ang Panginoon ito. And usually sa buhay ko, pag nakita ko na yung purpose niya, doon ako mag-focus sa purpose. And then later on, ma-realize ko yung pagsubok na yun is a blessing in disguise. So, I believe ganyan din ang mangyari kay Senator Marcoleta. May magandang plano ang Diyos sa buhay niya at para sa ating bansa. Makakalabas din siya, magkikita-kita pa rin tayo. This is not the end. Sabi nga ni Tatay Digong natin, there will always be a day of reckoning. Malapit na po, ilang taon na lang. May hangganan din sila, yung mga powers that be. Kumanda kayo sa darating na pangapanahon. Kaya nagsabi na si BP Sara, hindi niya kayo tatantanan. Papakulong niya kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan na Mugyero. So una ni ang gipatindog nga balay nga pag-atopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mao na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dari dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat tayo sa. Pag sa pawa yan nga eh. Ikaw nadakot ka sa balay. Ikuatan na. Ayun na kan sa lansang. Santun. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Miko. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatukod nga balay. Oo, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong gipatindog nga balay? Isa ka bulan aya Isa? pa na atupan. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko to gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Taot unta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.